Kung nakita namin yung post kanina na yun palang ilan doon sa mga proyekto. I think it was Bulacan, ano, yung nire-refer mo na bahagi ng National Expenditure Program. Tama ba, Kong? Tama po yun. Oo. Yung po nga Baliwag Bulacan Project na sinabi po ng Pangulo ng Pilipinas na Ghost Project ay National Expenditure Program originated project. Hindi po ito congressional insertion. Ibig sabihin, Okay. it was the executive that proposed it to Congress. Ibig sabihin, nakalagay po yan sa NEP, nakalagay po yan sa GAA po mismo for 2025. No? So, I think that needs to be very clear. Kasi, ay, katulad binanggit nyo kanina, di ba? Isa doon sa mga binabanggit, laging merong nakukuhang porsyento ang mga kinatawan, kongresista man o senador, pagka may mga proyekto. So, to be very clear, hindi na po itong Ghost Project in Bulacan, kundi I think many or most of the areas that the President visited, including the rock shed in Baguio, including the substandard project in Bulacan, all of these are part of the National Expenditure Program submitted budget of the DPWH to Congress. So ano po ba ang magiging ibig sabihin nito pong na-discover ninyo na bahagi siya ng NEP kung itatahi natin to doon sa ginagawa nating investigation? Ano po yung, kumbaga, yung essence niya na natukoy na hindi NEP pala to, hindi ito insertion? Well, ibig sabihin, nagpo-fall flat yung accusations, for example, at the level po of the Senate, na pagkaho ang talagang problema, ang lagi hong may problema yung pong mga congressional insertions. Ang sinasabi ho natin, hindi lang po mga congressional insertions yung may totoong problema. Kahit po yung mga NEP-originated projects, pwede rin pong i-ghost, pwede pong gawing substandard. One another example, dun sa Bulacan, yung sinasabi po ng Pangulo na parang manipis po yung semento. Ito po yung sa St. Timothy construction. Ito din po ay NEP-originated project. No? Hindi din po ito congressional insertion. So, ibig sabihin, in both types of projects, whether NEP-originated, congressional initiative originated, dapat po masili po natin lahat po ng tipo ng proyekto, particularly po yung implementation po nito. So ang ibig sabihin nito, Congressman, hindi lang yung mga ilang lawmakers na kagaya nung lumalabas dun sa mga initial interviews, yung posibleng involve dito sa mga anomalies. Does it mean na kailangan na rin tingnan, ano ba, LGU level or secretary level? Paano ba? I don't think naman kasali po yung LGU, no? Dito po sa problema po ito. Pwede ho mangyari na talagang DPWH po yung may ultimate responsibility for this. At ibig sabihin, wala hong external factors na involved sa pag-ghost or pagkakaroon ng substandard NEP-originated projects. Kasi nga, hindi naman po kongresista hindi naman po senador. Yung po nga nag-initiate nito po mga proyektong ito, it was supposedly fully vetted with full feasibility studies, kaya nga ho yan nasa NEP, and submitted to Congress. No? So, that was the promise di ba? Pero ang nakikita ho natin ngayon, even the NEP-originated projects, gino-ghost din po, sinasubstandard din po. Paano yan, Congressman? Kasi ang sinasabi rin ni DPWH Secretary Bonoan, parang kailan lang naman niya nalaman na meron palang ganitong problema doon sa ahensya. Sa tingin ba ninyo, posible yan? At ano ang magiging responsibilidad ni Secretary Bonoan kung ganun pala ang sitwasyon ngayon? Well, at the very minimum, pwede muna tayong mag-hypothesize na parang may sindikato doon po sa first engineering district po ng Bulacan. Kaya nga ho, rinelieve yung entire staff doon po nung pong district engineering office po na yan. So, kailangan ho nating maisa-isa yung pong mga proyekto. And in fact, pagdating po ng Infracom hearing po ng September 2, talagang tatanungin po natin si former district engineer Henry Alcantara dito po sa mga particular na detalye nito pong ghost project po na ito at yung pong substandard project po na itinuturo po ng Pangulo. So base po sa inyong mga investigasyon po ay wala po talagang alam si DPWH Secretary Bonoan, pero nito lang niya talaga nalaman. Well, kailangan din ho nating tilad-tila rin po yung wala siyang alam Ang totoo naman hindi ho pwedeng walang alam po yung Department Secretary sa affairs po ng kanyang ahensya, malaki man yan o maliit. No? Particularly, kung meron hong reports na
sinisindikato po yung mga proyekto. No? Ibig sabihin, it is already a question, of course, of leadership. No? So bakit ho nagtutuloy po yung ganitong mga proyekto right under his nose? No? So I think he needs to be able to take accountability for this particular situation as well. So, do you think dapat po mag-leave o mag-resign si Secretary Bonoan sa puntong ito? We leave it to the President. Kasi sa dulo naman po, siya na rin po mismo nagsabi, Secretary Manny, na talaga pong kung ano ho yung pagpapasya ng Pangulo ng Pilipinas, yun po yung kanya pong gagalangin. Pero wala namang conflict of interest po kung si Sec, kasi sinasabi po ninyo kanina, imposibleng walang alam kasi siya po yung head, siya po yung hepe dyan, pero nandyan rin siya while the investigation is ongoing, in position. Wala namang pong conflict of interest, you think? Well, tingin ko naman po wala. No? Pero very important lang po talaga na maglinaw na sa lahat naman po, hindi lang naman po sa DPWH, kundi in each and every agency of government. Ang totoo naman po, the buck will always stop with the head of the agency. Di ba? So, ibig sabihin, I'm not saying na he has criminal liability for the ghost projects. We're not saying that. Pero ibig sabihin, should he be able to, should he be accountable as a leader for these particular things? Probably. Hindi ba? So, I think yun yung clarification na kailangan natin gawin dyan. Sa Congressman, sa September 2, no, tama yung isusunod po ninyo na committee hearing. So tama ba yung intindi ko sa inyo? Kasama na dyan si Engineer Alcantara, tsaka yung isa na engineer, kasama rin po Opo, ba? yung assistant district engineer, maimbitahan na po dyan. Yung pong lahat ng mga kontratista na pinangalanan, yung top 15 contractors po na pinangalanan ng Pangulo, yung pong Sims Construction Trading na sinasabi po na ghost project, no? At lahat po ng mga sangkot po dito. So in fact, kahit po yung Commission on Audit, gusto nating malaman, particularly dito po sa ghost project, nagkaroon na po sila ng post-audit dito po sa proyekto na ito. Kasi nga, kung nagkaroon po sila ng post-audit at sinabi nila na okay, bakit po nila ginawa yun? Kasi ghost project yun eh. Di ba? Dapat at the level of the COA, nahuli na po nila agad-agad yun. So we'd like to seek clarification from them as well. Yung po nga BIR, ang sabi ho nila, they will look into the tax payments po of the contractors and the owners. No? So we'll ask them also an update on ano na ho yung nangyari dito po sa pagtitingin po nila sa tax payments po nila. Pero basically magzi-zero in ba muna tayo dun sa kaso ng Bulacan or ina-expect na rin ba natin na matatalakay yung mga ibang areas? Ang dami na banggit kasing areas ni Senator Lacson Yes, yes. 'di ba? Tapos may bribe pa na nangyari. Yung mga binanggit po at the level of the Senate, syempre we leave it to them. No? We don't want to break interparliamentary courtesy at bahala po sila, malayo silang i-prosecute po yung bagay po na yan. No? Pero pangalawa po, yung binabanggit po kay Congressman Leviste, pwede ho yung maging subject of a future House hearing kasi syempre actual bribery corruption case ho yun eh. Di ba? So we'd like to get more details. No? Talaga bang is he acting on his own? Ito po ang district engineer. Was he actually representing a particular contractor? No? So I think these are the very important questions din po that need to be answered on that particular incident po. Kung Terry, nabanggit mo na rin si Congressman Leviste, kakausap lang namin sa kanya eh. Sinabi niya na, well, after, natanong na sa kanya earlier, natanong ulit siya ngayon, at tinuturo nga niya ay lawmaker yung pwedeng bigger fish behind yung nangyayari doon sa kanyang distrito. Paano nga yun kung congressman? Alam ko hindi sa committee mo siguro, no? Pero paano nga kung ang may implicate dito ay kapwa kongresista na? Hindi. Sa Infracom po, lalapag yan. Kasi Sa'yo nga, pa rin, okay. siyempre, magkakaroon po ng pagdinig tungkol po dito. And we will ask the district engineer, pagka ho naisa lang po siya, ano ba talaga yung nangyayari dyan? Were you acting on your own? Were you representing someone else? No? So yan po yung mga difficult questions na kailangan pong masagot talaga. Ito pong mga sangkot dito po sa bribery attempt po on Congressman Leviste. Okay. So posible na mabigyan ng spotlight yung kongresista na pwedeng nasa likod nga nitong bribery na ito. In the event, syempre na mapangalanan po. And Yeah. very specific naman po yung plano naman na po natin eh. Dito to avoid conflict of interest and being accused po of pagtatakpan ho yung mga kasama ho natin. The moment na mapangalanan po sila, we will give them the opportunity to respond. But as soon as they do, or if they don't, no, we will recuse and
refer it po to the DepDev, which is the executive-led probe by the President. Tama. Or if there's a third-party probe, we will endorse it to them po. Tama. Okay. Okay. Nako, Congressman Terry Ridon, marami pong salamat for joining us this evening. Sa uulitin, mukhang mapapadalas ang ating interview sa inyo, Kong. Nagiging suki na natin Thank si you, Kong Terry. Kong Terry. Thank Thank you. you. Maraming salamat. Magandang gabi.